beloved Boss Mike Cervera. Ang Pangulong Bongbong, sabi ko nga sa inyo, ano tawag dito? Busy nga ni. Oh. Hello? Oh. Kita nyo mga kababayan, napakaraming tao ang siniserbisyuhan ni Pangulo. Yung trabaho nyo, DOJ. Trabaho nyo, DILG. Trabaho nyo, NBI. Oh. Di ba? Trabaho nyo, DFA. Putik na yan, gusto nyo si Pangulo lang nagtatrabaho, mga kwak. Ang nakakagigil dito, mga kababayan, di ba, gusto lang mga hayop na ito, parang si boss lang lagi ang magtrabaho. Para bang, ikaw naman ang boss di ikaw na. Kaya nga kayo kinuha Kaya nga kayo hinired. Kaya nga kayo nandiyan sa mga departamento na ganyan para sa ganyang mga trabaho. Pero, hindi nyo ginagampanan mga... Diba, no, mga kababayan? Nakakainis. Sobra. Alam ko ba? Oo. Okay, tuloy. Ano? Oh, kita nyo siniservisyon ni Pangulong Bongbong Marcos? Ha? Nakikita nyo? Oh, di ba? Parehas nga kami. Alicia Duran, ano pa nga ba? Chanel Paris, Roel San Pedro, LB. Ha? Di ba? Lagi na lang ako. Parang kami ni Pangulong Bongbong, kakanta na lang kami ng ako ang nakikita, ako ang nasisisi, kami ang laging may kasalanan. Di ba, no? Laging gano'n. Ay, kawawa talaga kami, Benji Bernardo. Awang-awa na kami sa sarili namin ni Pangulo, sa totoo lang. Pero, hindi naman po pwede na sumuko, kundi, abay lumaban. Magserbisyo pa rin tayo sa tao, may pet service. Ayan, tignan nyo. Oh. Kita nyo mga kababayan ko, sa dami ho ng trabaho, sa dami ng tinutulungan, sa libo-libong mga kababayan natin, na mga guro, dyan po sa Rojas City Capiz. Mga kababayan ko, Rojas City. O kita nyo? Dinadayo ho ng Pangulo para ibigay ang serbisyo. Wala Nakakainis Kita nyo, bawat bayan makikinabang. Dinala na sa Capiz. Grabe, no? Hindi lang huguro, kundi mamamayan sa Capiz ang serbisyo. Nagpapasalamat kami ng marami kay President Bongbong Marcos dahil pinili niya yung lugar namin Milibili sa Rojas City. Maraming salamat, President Marcos Jr. Nagpapasalamat kami po kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. Ay nakabigay ng bigas sa aming Salamat kami sa kay Presidente Marcos makabisita sa mga salita aton Maris sa barangay Milibili. Okay po. Yan, di ba? Di ba? Ito pa, Kita nyo naman mga kababayan. Ay, nako, sa dami ng pinoproblema ng gobyerno. Si Pangulong Bongbong Marcos, kita nyo, wala hong pinipili. Kahit pa ho yung kanyang lugar na siserbisyuhan, minumura siya dyan Nakuha nyo mga kababayan, kung iba-ibang mga pangulo lang at binabastos nyo ang isang pangulo, doon ka, hindi ka siserbisyuhan. Diba? Kung hindi, mga kababayan,
ang ginagawa ni Pangulo, kahit kalaban, kahit ayaw nyo sa kanya, pupuntahan kayo para magserbisyo. Kita nyo si Pangulo, Davao City. Ha? O silipin natin ang pambansang pabahay ni Pangulong Bongbong Marcos sa Davao City, mga kababayan. Meron pala yan. O, tingnan nyo. Pasok. Grabe, no? O. Ayan, o. Davao City. People's Village. O. Ayan. Ganda, mga kababayan, no? Oo. O, tingnan nyo mga pabahay. So, mababawasan na ho ang squatter dyan, mga kababayan ko. Mababawasan na ang napakaraming squatter sa Davao City. Dahil po rito, siya napakagandang pabahay ng Pangulong Bongbong Marcos. Napakarami yung building yan. Oo. Sandamakmak ho na building ho ang ipinagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos para ho sa mga Davaoenyo. Na kailanman ho, naging presidente na ho, si Duterte na matanda, na nakakulong sa dahig, naging vice president na ho, yung anak na baliw, na may tama ang ulo, na si Sara Duterte, wala hong nagawang ganire, mga kababayan. Kung hindi po, ang Pangulong Bongbong Marcos pa ho, ang siyang nagtulak, ang siyang nagsipak, at siyang nagsikap, para ho, may sakatuparan, ito hong benepisyo o proyekto para sa kanilang mamamayan sa Davao City. Malakondominium, mga kababayan, no? Di ba? Meron na ho kayong masisilungan, meron na kayong disenteng tahanan, at syempre, mga kababayan ko, hindi ho yan dyan magtatapos yan. Kung hindi, mga kababayan ko, syempre, ano pa nga ba? Sa mga komunidad na itinatayo ng Pangulo ng gobyerno, Pangulong Bongbong at ng gobyerno, mga kababayan, yan po ay kinukumpleto. Bukod po sa ospital, bukod po sa eskwelahan, mga kababayan, ay meron po yan, mga kababayan. Meron! Dali. Yan. Di ba? Yan, ang ganda ho, mga kababayan, no? Mapapasana all ka na lang. Ano ang ibig sabihin yan, mga kababayan? Anong ibig ko sabihin? Ang ibig ko sabihin, ang Pangulo, sincero sa paglilingkod. Hindi na may personal. Hindi ko katulad ng mga Duterte, pinipersonal lahat. Ano po, mga kababayan? Di ba? Hindi ho lahat eh. May masama pakiramdam ko, Arnold Lopez. Aircon sa loob eh. Di ba, no? Ganyan, no? Hindi pinipersonal ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga lugar o ang mga bayan na ayaw sa kanya. Alam nyo naman kung gaano mura-murahin ang Pangulo dyan sa Davao City, di ba? Galit na galit yung mga putang inang mga hayop na yan. Yan, yung mga Duterte, ang ibig ko sabihin, syempre, pati na rin yung mga taga-suporta nila dyan. At ako'y naniniwala na hindi naman lahat ay galit kay Pangulo, kundi yung mga DDS lang na mga bobot tanga. Ganda mga kababayan, ganda, no? Tignan nyo ho, di ba? Kung kayo pamilya, nanay, tatay, ikaw at ang iyong asawa, may dalawa kayong anak, mga kababayan, sapat na yan. Saktong-sakto yan. Disente na ho yung tirahan nyo yan, mga kababayan, ano? Disente. May sala, may kwarto. Pwede na! Maganda pa nga yung maganda pa nga ito kaysa sa mga ibang condominium dyan kita nyo ho, mga kababayan ko, magkano ang isang condominium ngayon? Hindi ho bababa ng 3.8 hanggang 3.5 million hindi ho bababa dyan. Sabihin mo na 4 to 5 billion hindi ho bababa. Pag bumili kayo ng ganyan, Ay, nako, grabe, ganda. Kita nyo?
beloved Boss Mike Cervera.